Just pakilimit muna ng 2 para to give others a chance. Dalawang microphone na. So, yung mga magtatanong, punta doon siya. Oh, Secretaries, kay Secretary Gatchalian at kay Secretary Lopez Paul. Sir, yung after nitong sa mga tricycle bukas muna ng tricycle 3 days, may target area, although sinasabi kilometer may listahan, may target po ba tayo na isunod na yung sa mga jeepney drivers or other modes ng transportation pagkatapos na yung sa mga tricycle? Naging usapan namin ni Secretary Banner at Chairman Vigor yung mga ibang modality by tomorrow may bibigay na sa amin yung pangkalahatang listahan. So tinatarget namin na yung mga jeep sana sa Monday magsimula na po kami ng payout for the jeepney drivers in NCR. And then sunod-sunod na po siguro yung mga iba pang sectors. Siguro bigyan ko lang kay Sec Banner yung sectors that they have identified. Thank you, sir. Tama nga po yun, no? We're targeting, unahin natin yung jeepney drivers. That's why we're completing the list. Sabi nga ni Secretary Rex, kailangan din makompleto para makita natin lahat. Tapos na kami sa listahan ng TNVS. So dito po sa NCR, I think that's 34,000 thereabout. Pagtapos na rin po kami sa MC Taxi, I think that's 33,000 thereabout. Tapos yung delivery riders natin, ito nga po yung kaninang sinasabi ko, we need to have a close coordination with DICT kasi ang target beneficiaries natin dito is more or less 140,000 thereabout. At kailangan namin kompletohin din. Dito lang po sa NCR po. No? Ito po yung mga Lana Move, Food Panda and everything. May nagbigay po tayo ng deadline sa LTFRB na tapusin niya hanggang bukas. Para sa ganun naman, maibigay natin sa DSWD so that they can do the cross-referencing and validation of data. But one thing is for sure, itutuloy-tuloy po natin ang programa. No? So since andyan na po yung ating logistics, sabi nga ni Secretary Rex, mas mainam po na tuloy-tuloy at yung proseso mapadali pa mas lalo. Last question na lang po, mamaya din yung question. Yung sa mga karating na probinsya, tricycle na bukas, sa mga karating na probinsya, kailan po most likely yung target natin, Secretary? Nag-start na kami mag-collate ng list. So sa madaling panahon, masisimulan na rin yan. Tulad na nabanggit ko before. Iba-iba naman yung regional offices namin. Nag-collate na or we're starting the process of collating the list para ma-pay out na rin po yan. Okay. Good morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Secretary, ano yung mga nakikita nating challenges sa distribution natin ng Ayuda Tomorrow? Well, ako, I'd like to look at the positive rather than the challenges. Ako, confident ako that we will be able to do this smoothly kasi katuwang natin yung 17 alkalde ng Metro Manila. Gusto ko samantala yung pagkakataon, siguro I speak for Secretary Panoy, na yung 17 mayors have been very cooperative, very supportive. From the get-go, talagang very aggressive sila. Alam naman natin na meron siyempre may marinig kayo, there is no perfect list. Meron siguro kayong maaring marinig na isolated cases na nawawala yung pangalan. Pero ito na lang po siguro yung gusto namin sabihin. Kung sakaling mawawala o nawala ang pangalan nyo in the next 3 days, hindi naman ibig sabihin hindi ka na makakatanggap. Kung pumunta lang tayo sa local government units natin at kami nakakausap sa mga LGU to probably do a make-up much later. Pero as far as we're concerned, this will go on seamlessly tomorrow in the next 3 days. So I'd rather say na kamada na natin, nakikamada na maayos dahil nga sa tulong ng 17 nating city mayors or LGU chief executives ng Metro Manila. Yeah, if I may add lang, ma'am, no? Ang magandang pagbabago ng polisiya ngayon, dati-rati po yung mga ginagawa nating fuel subsidy. Ang tinutugunan lang natin ang operators. Kaya po nagkakaroon ng mga issue na yung mga drivers nitong operators hindi sila nakakatanggap. But because of DSWD, kay Secretary Gatchalian at ating Pangulo, ang kautusan niya pag ilan mga drivers mabibigyan.
So yung mga ganitong issue sa tingin namin kahit papaano mababawasan at hindi na po magiging talagang malaki pa yung issue na pag nabibigay ng operators na hindi nakakaabot sa amin. Kasi yun ang tinututukan ng DSWD natin. Sa future plans po natin ang pamahagi ng ayuda, kasama na ba sa kino-consider yung online, yung pagbibigay ng cash payments? Well, it always is naman, like in the case of our 4-piece beneficiaries, we've already moved to GCash. Pero ito kasi you have to remember, yung sa tricycle drivers, a lot of them changes regularly. Minsan ngayon, pumapasada siya, so maaari siya ilagay natin sa database, isuhan ng online account or ng e-wallet, pero baka hindi na naman siya isusunod. So we run the risk of crediting sa hindi na beneficiaryo. Kasi natuklasan ko ako, nag-ikot kami sa mga iba't ibang terminal, sa tricycle, mabilis talaga. Ako naging mayor ako, mabilis magpalit eh. Maaari, nagbenta, driver operator ako, akin yung motor, tricycle, ako rin nagmamasada. Pero ayoko na, ibinenta ko. Pag binenta niya kasi, mabilis yung transaction sa local eh. So we really have to figure out a way to capture this regularly. In fact, in most LGUs, annual yung updating rin nila. Pero even if annual, may mga nagpapalit na beneficiaryo sa gitna. I can say na yes, we want to do the digital format, the e-wallets, pero we really have to consider the nature of the sector na napakabilis ng turnover. So this is the safest, Secretary, na para yung mga kailangan ng tulong, sila talaga yung makakatanggap. Safest and we don't run the risk na nag-credit tayo sa isang tao na maaaring namatay na. Pero nasa database natin. So ayaw natin mangyari yung natutulog yung pondo. Kaya ito, physical siya pupunta, pero yung payout, as I mentioned, 30 payout centers yun in Metro Manila. So madali nilang puntahan yun. Kami na ang lumapit sa kanila. And the LGUs are helping us also. Thank you, sir. Secretary May Johnson from ABS. Sir, just to clarify, yung 5,000 pesos na ayuda will not go to the operators or tricycle driver, but directly to the driver. Paano kung dalawa o tatlo yung nagre-relevo dun sa tricycle? Siguro sa kasi technicalities Yeah, na ano. tama po yun. No? Tama po yun. Alalahanin po natin na ito nga po ang pinanggagalingan ng pondo dito, yung AIS natin. So, itong mga driver, mga chauffeur natin, ito yung mga talagang sinasabi natin individuals in crisis situation. Ito yung pinupunto po natin kanina na dati-rati po sa operator yung binibigay. That is insofar as LTFRB is concerned. Kasi yun lang po yung meron kaming datos. But because of this DSWD AIS, ito po dediretso na rin po sa drivers natin. And since meron na silang data also for drivers, sa DSWD, pwede din namin po gamitin also pagdating sa amin kasi nakalagay sa 2025 gaan namin, operators/drivers also. So mabibigyan ng operator, mabibigyan ang drivers. Pero sa DSWD, unahin nila yung drivers. If I'm nagdalaman doon, I think there are 3 categories. Sec Mari can correct me with this. Speaking as a former mayor, merong straight out driver, siya yung nagbaboundary. Merong driver-operator, siya na yung may-ari ng unit, siya rin yung namamasada. At meron yung purely operator lamang. So for this round, we are going to assist the drivers and the driver who also is an operator. May ganun kasi, di ba? Driver ka na, operator ka na. Sir, isa pa. For the record lang ulit, motorcycle taxi driver, bakit pati yung full delivery rider ay kasama sa makatatanggap? And yun yung school service, meron yung news item na parang kasama pati school service sa magbe-beneficio ng 5,000 pesos. Kasama po, pero with your permission, sir, hayaan ko po si Chairman Vigor sabihin yung list. No? Kasama yung transport, service, school service. Dito po sa DSWD AIS program po natin, 4 na sektor po ang ating cover. One is the tricycle, motorcycle taxi, yung TNVS, at saka yung delivery services po natin. Yun po ang aming, for this purpose. Yung school service po, dito po sa ibang mundo na po yan. Yun po ang natin.
Ay, yung jeepney po, sorry. Yung jeepney driver po pala, kasama sa ating program. So, di po, ang AIX, yung iba po, yung si Pagluto na. Same amount, right? Yun ang aming isasabit kay Secretary Bang yung distribution po na kasi mas malawak ngayon to, hindi lang iba-ibang motion service yung isang Secretary for this group. Kung magkano po ang recommended per motion services. Mas konti po ang pondo na nasa akin po. Tinawin ko lang po, no? Dalawang programa po ito. Sa AIS po, 5,000 po yan. Lalaanin po natin na meron ding 2.5 billion subsidy, fuel subsidy at MDOTR. Ito po yung sinasabi ni Chairman Bigo. Ano ba yung ang rule of thumb po namin? Ano ba yung mga transport modalities under LTFRB na kasama dito? Buses, no? Provincial, metro, P2P, taxis, regular taxis natin, jeepney, whether modern or traditional, tapos school service. As long as regulated ka po ng LTFRB, kasama ka po sa fuel subsidy program. May mga transport modalities ba na hindi regulated ng LTFRB pero kasama sa programa? Meron po. Ano po yung dalawa po? Yung MC taxi at saka yung delivery riders. Makasasama pa rin sa programa. Jonathan, can I just add, I mean, for purposes of reference, kasi medyo ang tawag sa program ng DSWD, ang ibinibigay namin, ang tawag sa kanya, Cash Relief Assistance. That is under the AIX program. Iba yung tinutukoy ni Sec Banoy na kanila. Kasi parang nako-confuse yung mga tao na it's one and the same. No, there are separate programs with distinct mandates and needs. Sa amin, yung matatanggap galing sa DSWD, Cash Relief Assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Sa inyong ayuda, sa kanila subsidiya. Yeah. Di ba? Kung may matatanggap ng AIS ng DSWD, yung qualified motorcycle rider or jeepney driver, wala nang fuel subsidy. Maaaring masasama pa rin po, no, Sir Johnson, kasi nga, right from the start, we identify na magkaiba yung sources of fund. Dito po, magkaiba ang kanilang kategorya. Dito po, they are considered as individual in crisis situation. Sa amin naman po, sa fuel subsidy, no, compared to sa cash payout program po ng DSWD, nakalagay po sa 2025 namin kung sino ang beneficiaryo. Ang nakalagay dun, financial assistance or subsidy to qualified operators and drivers like taxis, PUVs, ride-hailing services, and delivery riders. So maaari po, mas lalo yung mga operator drivers, maaari po makakuha pa rin ng ibang subsidiya, fuel subsidy, than the bibigay po ni Secretary Rex under AIX po. Secretary, total may listahan na kayo ng mga tsuper. Pwede bang pag naglabas ng fuel subsidy, pakasama na rin yung mga driver dahil common na reklamo nila yung pag fuel subsidy, wala sila natatanggap, direkta na pupunta sa operator, Secretary. Tama po yan, sir. Kaya nga po, yung una ngayon ni Secretary Rex, yung mga jeepney driver. Kasi sila po yung we can consider under AIX po. No? So sabi ko nga, once we complete the list, ibigay natin DSWD, kapag may pondo naman tayo, kukuhanin natin yung same list. No? So maaari po yun. At maganda po dito, binigyan ng prioridad ng ating Pangulo at saka Secretary Rex, yung talagang mga tsuper, other than dun sa mga iba pa. So this time, sir, hindi na lang sa operator makikinabang doon sa fuel subsidy, sir. Tama po. Categorically, both operator and driver. Secretary Ramulaway ng Radyo Bayamami. Secretary, ito AIX sa DSWD. Doon po sa DOTR naman, Secretary, hiwalay ba ito? Ibig sabihin, halimbawa, taxi, tricycle driver, nabigyan na ng una. Doon sa ayuda naman, o yung tulong ng DOTR, state driver, nabibigyan din ako. Kahit nakakuha na kayo. Pagdating po sa tricycle driver po, no, yan po kasi wala sa listahan po at wala sa, sabi natin,
jurisdiction ng DOTR LTFRB po. Kaya nga po ito ay nagipag-ugnayan kami sa LGU at saka sa DSWD, kaya sila po yung inuuna ngayon. In other words po, pag naibigay na po yung sa tricycle driver, no? At ang pagdating naman sa fuel subsidy program, ang unahin po namin talaga ay those regulated by LTFRB. And unfortunately, ang tricycle drivers are with DILG and LGU po, hindi po nasasama sa amin. That's why AIX po sila. So bukas, Secretary, ang DSWD muna yung pondo mula sa DSWD. Then next siguro sa mga ilang weeks or araw, yung DOTR naman, yung pondo ng DOTR. Tama ka? Tama po, tama po. Sa madaling salita, sa direktiba ng ating Pangulo, we use the whole of government. Lahat kami sabay-sabay para matulungan ng ating mga maliliit na mga mamamayan na naapektuhan itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Secretary, ang mag-initiate dito DSWD. Alam mo naman, nabanggit nyo, labing ditong LGU. Meron tayong EPAL law. Alam mo, may sasapantalahin na naman ng mga LGU. Ito ba pagbawalan ng DSWD? Malinaw po natin pinatutupad yan. At tulad na nasabi ko, bukas, mabilisan po yun. Wala naman po talagang convergence na ng tao supposedly. Dahil pasok, bayad, dahil gusto rin natin makapasada sila. As it is, nahihirapan na sila, ayaw na natin pa silang ilagay sa isang lugar mas matagalan para programa. Bukas, bayad, bigay ng tulong pinansyal, labas na agad. So yes, the provisions of the General Appropriations Act will be followed. Other questions? Next. Sorry. Yung part 2 nito, nakikita ka kasi alam natin na yung nangyayari sa Middle East, hindi pa naman siya mag-ease, talagang matagal pa daw ito. Ano po, kung ngayon magbibigay na kayo this week, kailan yung nakikita yung part 2 nito? I can't give you dates. Basta siguro mas sure na kami, arangkada tayo bukas, 3 araw para sa tricycle drivers ng Metro Manila. By Monday, sisimulan na natin sa mga jeepney drivers at yung mga sektor pa sunod-sunod na yun, simultaneous sa labas ng Metro Manila. Now, ang siguro mas pwede pang i-point out, kung tumagal to, ang instruction ng ating presidente, kailangan multiple times kung tumagal pa to. But we're all praying na huwag na tumagal. Pero kung tanong mo nakahanda ang gobyerno, yes. Bigyan na kita ng raw numbers. 139,000 will cost the government around close to 700 million pesos. So nakahanda na yan. And tulad din na point out last week sa press con, yung AIX program naman po talaga may 60 billion yan na naka-entrada sa loob ng General Appropriations. In-earmark na natin kagad ng 30 billion para lang dito sa endeavor na ito. Kung sakaling bumaba, meron nakaraan ito. Sir Bagay and Sir Victor, do you think itong binibigay ng DSWD at yung ibibigay nyo, do you think dahil ito dyan, hindi na po ihirit ng fair hike ang mga riders natin, ang mga chief drivers natin, and mga other deliveries natin? And Sir Victor, kung ako ba halik sa probinsya, magkakaroon din ba ng increase ng city buses? Magkaiba kasi po yung pagdinig ng mga petition for fair hike dito sa subsidiya. Sa tingin namin, kahit na may subsidiya na po at saka ayun ang binibigay ng gobyerno, meron pa rin talaga na there's some transport groups who are going to file petition for fair hike. Ang purpose kasi naman po ng fair hike is more of sustainability. No? To ensure na meron tayong transportation, to ensure na may sasakyan ang ating mga kababayan, mas lalo na magsesemana Santa. Ang maganda lang po yata nating isipin dito is we really have to strike a balance between approving and giving a fair hike and also the capability of our commuters to pay the supposed fair hike. Kailangan po kasi balansahin yan eh. Hindi lang po pagbibigay ng simpleng pag-aproba ng simpleng petition, isaalang-alang din natin mga commuters natin. So yun yung ginagawa natin ngayon. And sabi nga nila, ang fair hike din naman po ang isa sa layunin niyan is again, not only stability of transport, but more of stability of the price itself.
dadagdag ko lang, makikita nyo, it's really all of government approach. There is no one solution that will solve the problem. Hindi natin alam gaano kalabit po, gaano katagal. So, maliban dito sa Philippines, maliban dito po sa IELTS program, we're still finding other ways in order to help our drivers and operators. Kasama na po dyan sa tollway na nakabaho natin ang secretary na makakapa. Sana yung toll fees, malaking bagay mo yan sa ating mga provincial buses, ang mga Duty Express, ang mga jeepney, yung mga tollway, kasama na rin po yung mga parang dyan. So there are other routes naman, yung ating pababa, yung sa pag-ANPS, yung pababa ng mga commission, ng mga agencies, we're talking to them, nababaan naman nila, and they're responding positively to this. Para magdagdagan, kita naman. Because hindi pa pwede natin ipakot natin sa pamasahe natin. So, hopefully all these solutions put together, pag-ipagbak ng papa, will address the issue of sustainability ng ating transport sector the times of this crisis. Next. Sige, sige. Ganyan mo din meron from Bar. Actually, same question lang. Pero siguro tanong ko na lang din po sa inyo, sir. Since nag-announce na rin kanina yung pistol na they will do a task force strike on March 19. Baka do you see an issue with this na baka mas lalo pang mahirapan po ba yung commuters natin dahil mataas na yung tataas na yung pamasahe. Possible na tumaas pa yung fare hikes and then magkaka-transport strike pa. Like, do we see any preparations for this in DOTR po? Alam nyo, they have to dig out to express naman kanila hinaing, meron man. No? Pero siguro makikita nila, we talk to them, gusto leadership, no? Para explain sa kanila kung anong mga pamamaraan na ginagawa sa ating gobyerno para ma-address yung sitwasyon ng ating drivers and operators. Sabi nga nila, mag-fast plan petition for fake fees today. No? So, yan naman hilingan natin, dadaan natin sa proseso para naman papagbigyan din natin yung ating leaders group pagsalita naman kung sangayon sila. So all this will come good to a process, all this will understand where they're coming from. Naintindihan po natin lahat yan. Pero palilaw naman kami nakikipagdayan sa kanila para nalaman nila itong mga action steps na ginagawa ng ating gobyerno para ma-address. We understand po ang sitwasyon ng ating public transport sector. Kaya po lahat ng gobyerno nandito na. Meron pang iba na working behind the scenes. So sana kung mag-side plan sila, huwag nilang guluhin sana yung dami ng traffic sa daan. No? At handa naman tayo kung talagang mahihirapan yung ating mga commuters, we're ready to assist para hindi sila magka-problema pumunta sa mga destination niya. Siguro in relation na lang po doon, since napag-usapan naman po kanina na separate pa yung fuel subsidy dito sa cash assistance ng DSWD. May target date po ba kung kailan possible lumabas yung? Siyempre kasi nararamdaman na po ng drivers yung effects ng pagtaas ng fuel prices. So can we expect po ba yun na this month or will it take longer? Target date po para Fuel subsidy. fuel subsidy. If we can get the NCA this week, tinatapos na lang po namin. By 4th week of this month, we're going to start rolling out the fuel subsidy budget also. Fourth week. This month. 4th week ng March. Ano na ba ngayon? 3rd week na? Next week, 4th week. Next week. Next week na sa... Napagkailabas lang po ngayon. Handa na rin. Kasi meron na kami listahan pagdating sa ating mga bus operators. Ang sinasabi lang natin ngayon, makuha lang natin pondo. Bibigay natin sa LTFRB. May mga regional offices naman po ang LTFRB. And this is not the first time LTFRB is doing this. Previously, meron na rin tayong fuel subsidy program. So meron na nga tayo. Medyo handa na po at meron na naging proseso. Mas napaganda lang po ngayon because of Secretary Tanzania and DSWD. Last na short clarification lang po sa Secretariat. Magkano po ulit yung budget for this cash assistance? No, actually, ang bibigay yung budget ng AIX program. The AIX program runs around 60 billion to 62, I believe. You can check nyo that. Nandyan sa range na yan.
Pero naatasan na rin ng Pangulo na itabi muna ang 30 billion para lang kung sakaling tumagal pa tong crisis na to, may naka-earmark for this cash relief assistance para sa ating mga children. Good morning po, for Sec Panoy. Mabibigay na po kayo ng fuel subsidy lang din tayo na it's now do you still see the need for yung fair hike po in Bacolod? Tama po. Kami po sa tingin namin kailangan pa rin yung fair hike. Sabi ko nga for sustainability and stability later on. Alalahanin niyo po ito nga sinasabi nating subsidy. May mga computation kami. Kapag sa 10,000 subsidiya, baka it will last only 2 days na, 2 days. 2 weeks. So itong binibigay naman nating fair hike, yung pag ina-approvehan nating fair hike, is more of yung to be an ongoing concern pagdating sa ating mga transport group. But then again, yung presyo, kailangan talaga yung pamasahe, kailangan talaga reasonable at talaga kaya ng ating mga Sir, considering the urgency of the matter, bukas mag-i-increase na naman ang oil prices natin, how soon can we announce the fair hike, especially po sa mga GP? Since last week nag-announce na po for the provincial buses. Mamaya po, meron kaming meeting ni Chairman Vigor. May konting numero lang po sila kailangan na i-justify sa atin. Pero bukas po, mag-anunsyo na po sila pagdating sa ating modern na jeepney, traditional jeepney, B2P, and other na modes na napapaloob dun sa ating petition. Tomorrow po, definitely. Kasama po dun sa yung city bus. Opo, the metro buses. Sir, 30 to 45% ang increase dun sa provincial buses. Dito po sa city bus, anong nakita niyo benchmark? Para kita. Mamaya po i-announce ni Chairman. Pag-usapan po namin. Yung po yung mga numero kailangan namin. Again, kailangan kasi namin i-maintain yung level of inflation also. No? Because of what's happening ngayon, sinasabi nga namin kapag nagtaas ka ng pamasahe, ang kaakibat niyan ay ang pagtaas na ng bilihin at serbisyo. Ang kaakibat niyan ay pagtaas na kaagad ng inflation natin. So, imbes na makatulong tayo sa problema ngayon, baka makakadagdag pa tayo ng problema. So, yun po yung mapag-usapan namin. But definitely po, bukas, mag-aanunsyo na po ang LTFRB dito kung magkano talaga yung itataas sa pamasahe. So, provisional ba to, sir, o fixed? Viva, provisional, Viva, permanent. Sir, Patrick Cruz po from Rapid. The LTFRB or DOTR, can government provide enough subsidy para i-offset yung prices so that hindi na magkaroon ng fair hike? Although you mentioned sustainability. Pero can the government do that? Or hindi siya sustainable in the part of the government? Napakahirap po ng tanong nyo, sir. Can the government continue to subsidize the transport group? Or perhaps increase the subsidy para hindi na masanay ng mga commuter yung increase of fare? You know, we're limited with the financial resources and financial budget allocated to us po. Ang habol po ng ating Pangulo dito, ng Pamahalaan Nasyonal, mabigyan lahat. Mabigyan yung mga targeted beneficiaries, walang maiiwan. Pero isipin po natin, hindi lang po kasi ito yung programa ng gobyerno, hindi lang po yung AIS ni Secretary Gatchalian, hindi lang po yung fuel subsidy program ng DOTR. Meron po tayong sinasabing libre sakay, service contracting. At ang kagandahan naman dito, we're trying to address at ang talagang directly benefiting from this program is the commuters also. So magpipalibre sakay tayo, nationwide din ito, makakalibre yung mga pasahero. In the same time, we're helping yung mga chupel. Now, how to sustain this po in terms of numbers, siyempre di na po namin masasagot yan yung financial. Pero one thing is for sure, na hindi naman po titigil ang Pamahalaan Nasyonal na tutulong at to act upon certain ganitong condition at makakaasa naman po kayo na parati kami action. On the part of the TNBS naman po, meron bang appeal on their part to increase fare?
Yun po, kaya kasama mo sila sa unang napagbigay ng ating ALEX program. Kasama po mga PDS. Paano po yung policy on that? And meron bang parang date na ina-eye for that fair hike? Kasama mo yan sa aking usapan ng Secretary Banoy, yung pagtaas. Pero siya tayo interpretation for fairness. Thank you po. Hi, Mike Election Function. Hi, Secretary. Last time we gave out fuel subsidies using 2020. Umabot ng 9,000 peso each yung binigay natin to modern PUGs. But differently, 6,500 for traditional. Right now, ano yung inaaral natin range of support for fuel subsidies sa ating mga public utility? Okay, dahil po ating benchmarking only because yung modern PUGs po dati, mas mali po ang konsumo ng crudo versus yung ating traditional PUGs. Pero we're starting with those numbers and the go of the two. Kasi sa driver po natin nakatarget po na ito. And then there are other, mas marami po ang driver compared po sa mga operator eh. So that mabigyan as per sa Secretary Banoy, kailangan mabigyan natin na. Tapos, dun sa nabanggit ni Secretary na tatak na natin yung service contracting program funds natin, when can we start rolling out libreng sakay? And I believe that is EDSA busway lang siya, but we have new bus routing systems in the provinces. Mako-cover din ba sir? Thank you. Yes, sir. Already requested for the release of the SARO. Kapag may pondo na po tayo, hopefully we can start this by second week of April this year. At nationwide po ito. Hindi po ito pang Metro Manila lang. Lahat po ng sa tingin natin, mga highly organized cities and places na may malaking commuters talaga, ay makikinabang po dito sa service contracting natin ng libreng sakay. Last, is it during peak hours or for the whole day? That is something na we have to discuss. Kasi ang plano natin dito, ang end goal natin, is to extend the funding kung gaano katagal ng ilang buwan, no? So we're thinking na baka kaya hanggang 3 months, no? It could be off-peak, it could be peak hours lang. Pero ang nakasanayan natin ngayon is the peak hours. Doon natin ililibre sa tayo. Para mas tumagal yung pondo natin. Last question. Last na yan. Asher Kadapag. Sir, update sa possible digital check distribution of subsidy. Ano po updates? Opo, sinalatan po natin lahat ng mga electronic money EMIs. Tawagin nila ang approval ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Invited them to participate din sa dyan, yung mga Gcash, Maya. So, isa yan sa ating pinag-aaralan kung yan ang magandang mamamaraan para pamahagi dahil po nila fuel subsidy. So, hindi lang tayo sa isang bagay. But it's convenient, transparent, and easiest plan para sa ating mga operators and drivers para mag-distribute the best transparency. So, thank you. Thank you. Thank you.